So, TNT tsaka Rain or Shine, ano? So, katulad nung nangyari nung Ginebra tsaka sa San Miguel, itong Rain or Shine na number one offensive team ng elimination round, all throughout, especially this game, limited. Ang scoring nila is, sa first 3 quarters is up to 80 points lang. 70 or 80 points lang ata na score nila. They end up scoring only 95 points. Yung na-score ng Rain ng TNT is 118. So isipin nyo, 118. So ilang points na sila dun sa 3 quarter? Nasa 90 points na sila. Wala pang 4th quarter. So pagdating ng 4th quarter, medyo settled na yung outcome. Ganun kalayo ang hahabulin ng Rain or Shine. Ganun lang yung nangyari. Na-stop yung, kahit offensive rebounds, transition defense, lahat yun. Nakukuha ng TNT. No? Poy Aram, walang ka-match up. Pag si Poy Aram yun nasa loob, wala siyang ka-match up. Nandun pa si Kelly to nakita na natin yung magagawa ni Kelly against Fuller, no? Nailalabas siya si Fuller. So pag nailabas siya si Fuller, galing siya sa outside, dumadrive siya, wala nang rim protection yung Rain or Shine. In terms of experience, kulang pa yung may advantage talaga yung frontline ng TNT. Lalo na yung kung yun Gabe Norwood 10 years or 15 years ago, pwede. Kasi yun yung katapat ni Kubuntin, nila Pogoy, yun eh. Wala na yung, except for Santillan, diba? Wala silang pwedeng ilagay sa wing, no? Wala pa silang ganun ka-experience na pwede tumapat doon sa frontline. And even yung backcourt nila, yung mga shooter ng TNT, tumatama. Hindi ko nga nakita si Jason Castro naglaro. Hindi na pinaglaro kasi hindi na kailangan. Lahat ng shooter ng TNT, si Pogoy, si Aurel, lahat yun pumapasok ang tira. Hindi na kinailangan, no? No, at saka siyempre si RSJ, yung depensa ni RSJ. Si RSJ yung nagsiset ng tone sa kanila. And walang palapat yung TNT kay RSJ. So, yun lang po.